Si Mirabel, best friend ko, tapos jowa niya, si Boyet. Si David, boyfriend ko. Nice to meet you. Hello. Okay. Uy, ano to? Nabututan ko ng aking afam. Dami nito ah. Mapaprocess na natin ang ating mga papeles papuntang Canada. Hayop! Narinig ko lahat ng ginagawa niyo! Lahat ng masasamang plano niyo, narinig ko! Bigyan mo sabi! Hoy! Hoy! Mga siraulo kayo! Magtrabaho nga kayo na maayos! Sir! Sir! Walang hapon. Sir! David! Yes, ma? Ibigay niyo sa akin ang pinakamagaling ng hairstylist. Kailangan yung pinakamaganda ako, ah. Mirabel? Bakit magkasama kayong dalawa? Gumaganti kayong dalawa? Pues, hindi effective. David naman. Ikaw, wag ka mag-feeling. Kala ko, kinaganda mo yan, ha? Ang pangit-pangit mo! Ako masyado. Ikaw umayos. Ikaw umayos! Mahal kita. Hindi pwedeng masayahan si Mirabel at saka si David. Habang tayong dalawa miserable. David? Kayo pa yung nanay ni David? Yes. I'm David's mother, Celia. Ito, maganda rin to. Nasaan po tayo? Well, this is going to be your new salon and spa. Oh! Come inside, let's take a look. Salamat po. I just want my son to be happy. At ayon sa mga kinuwento niyo sa akin, minahal mo ang anak ko noong panahon walang-wala siya. Gusto ko nang ibalik sa iyo ang kabutihan mo. Maraming salamat po, ha. Hindi ko naman po ginawa yun dahil may naasahan akong kapalit, ma'am. Please, call me Mama. Okay? Oh, Mahal na mahal ka rin ng anak ko. And I learned my lesson na bago ko manghimasok sa relasyon niya. But I can honestly say that he made the right choice. You both did. salamat po. Mama. Mirabella's amazing, no? And I'm sure this business will become so successful dahil sa kanya. And of course, we can return your investment soon. Iho, wag mo na intindihin yun. Ang importante sa akin, pagbalik ko, o pagdalaw niyo sa akin sa Amerika, meron na akong apo. Pwede ba yun? Mama na. Pwede? Po. Ayan. Opo, salamat po. Mga asenso na sila.
Eh, sino bang mag-aakala na magkakamatibay si David at sa nanay niya? Eh, di panigurado ko iyaman na yung mga yan. Manda ka sa akin, Mirabel. Basic siya. Hindi ako papayag na mas lumamang siya kaysa sa akin. Gagawin ko kasing pangit ng mukha mo ang buhay. Ruby? Ruby, ano ginagawa mo dito? Ayoko ng gulo ah. Mirabel, gusto kong humingi ng tawad. Sana patawarin niyo ko ni David sa lahat ng masamang ginawa ko sa inyo. Mirabel, Mirabel, pasensya na ha. Pasensya na talaga. Sana mapatawan niyo ko ni David. Tumayo ka nga. Ano ka ba? Baka pwede niyo akong bigyan ng trabaho dito sa salon niyo. Ruby, sigurado ka bang nagbago ka na? Dahil ayoko ng sakit sa ulo. Pangako, hindi magiging sakit sa ulo. Sige, pwede ka magsimula bilang taga-hugas muna ng shampoo sa ulo. Tsaka, Ha? tsaka tagalinis. Ayaw mo ba? Hindi. Gusto ko, syempre. Gusto ko na rin kasi talagang maging maayos yung buhay ko. Okay na tayo. Oh, Ruby, you're here. We actually need you out front. Wala kasi si Mirabel. Meron siyang client for a wedding. Uy. Ruby, David, ginagawa mo? David, ayaw mo na ba sa akin? Ha? You broke up with me. Yes, pero ako pa rin dapat yung kasama mo. Ruby, Dapat ako ang business partner mo. Dapat ako pa rin ang girlfriend mo. Ruby, you're acting crazy. Ruby! David, ano ba? Ang gusto mo, yung babaeng yun? Yung natokatang yun? Yung opportunistang yun? Mahal ko si Mirabel. Pati nga naging mabuti si Mirabel sa'yo. And now look at what you're doing. Kasalanan ko to eh. Pauto na naman ako kay Ruby. Akala ko kasi nagbago na siya. Mahal, don't blame yourself too much. Wala namang ibang may kasalanan kundi si Ruby. Buti nga, umalis siya na walang iskandalo, ang gulo. I'll make sure she won't go back there. Ano sabi mo?
I'll make sure she doesn't go back to the salon. Hindi. Yung isa, umalis siya ng maayos? Hindi siya nag-eskandalo? Yeah, is that a bad thing? Kilala ko si Ruby eh. Hindi yun magpapatalo ng ganun-ganun lang. Samahin ko itong puli ka. Bakit niyo ba ginagawa ito ni Boyet? Gusto mo akong alilayan sa salon mo, di ba? Di ikaw maglinis ang lahat ng yan! Ginawa ko sa'yo masama! Ha? Aray! Aray! Ano ba? Nabalandro ka ng pagmumukha mo! Alam mo, mas pipiliin ko pag ganito yung tsura ko kaysa maging kasing sama ng ugali mo! Ano? Panginoon, kayo na po bahala kay Ruby. Mahal na mahal ko po siya bilang kaibigan, pero nilamon na po siya ng galit niya. Hipuin niyo po yung puso niya para mapunta sa tamang landas. Don't worry, Mirabel. God will protect us. Tatakot ako, David eh. Kilala ko si Ruby. Hindi na tayo titigilan. Alam kong maaligid lang siya. Then don't worry. I'll do everything in my power to protect you. Okay? Yes, hon. Yes, man. Ingat ka, ha? I'll be home soon. May mga business matters lang ako na kailangan tapusin. Magla ka ng bahay, ah. Love you. Mahal na mahal din kita. Ruby. Nagawa mo. Paano ka nakapasok? Parang hindi mo okay na. Pauwi na si David. Ano ba natatakot ako sa'yo, ha? Ano ba? Masakit, ha? Kung walang nakinabang kay David, pues walang makikinabang sa kanya. Akala mo ba may magmamahal sa isang katulad mo? Isa pa lang, hindi mo na mahal si David. Hindi mo lang matanggap. Masaya siya kasama ko. Tingin mo magiging masaya pa kayo, ha? Ha? Babangasan ko yung mukha mo! Kakatkarin ko!
gagawin namin? Andito siya! Andito siya! Ano nangyari dito? Andito yung babae kanina! Alam mo, gusto kong magpakalayo-layo. Kaso wala akong pera. Actually, walang-wala pa ako ngayon. Bukas, bibigyan kita ng pera. Wala kang kwenta. Pare, wala ka naman silbi, pare. Ruby, pagbigyan mo muna ako ngayon. Next time, bibigay ko lahat ng gusto mo. Ang relo mo. Ito na lang. Hindi naman tong relo mo, di ba? Sige na nga. Meron naman pala eh. Mga walang iya kayo! Umalis ka nga dyan! Umalis kayo! Ruby, ano to? Akala ko ba sa isang araw ka pa uuwi? Wala na akong trabaho. Alam mo, puti nga eh. Kasi nahuli ka na sa akto! Ba? Wala ka naman palang trabaho. Bakit ba? Halika nga dito, ha? Go! Ha? Go! Wala ka ng pag-asa! Ha? At tingin mo kasi sa aking mga lalaki! Katasan! Ayaw ka! Lumayas ka nga! Wala ka naman silbi! Walang silbi, ha? Bakit mahal ka lang dito? Parang Doon, tara ba yan? Bakit? Nagagandahan kayo sa akin? Nahumaling kayo? Ay, manigas kayo! Nakasisilaw ang panglabas na ganda. Kaya marami sa atin mas pinahahalagahan ito kaysa sa pagkakaroon ng mabuting puso. Isang paalala ang kwento ni na Mirabel at Ruby na bilog ang mundo at hindi panghabang buhay ang panglabas na anyo. Kaya sana ay lagi nating piliing maging mabuting tao. Ni sa hinagap, hindi raw inakala ni Roxanne na pagtataksilan siya ng dalawang taong pinakamahalaga sa kanya noon. Ang kanyang asawa at ang kanyang best friend. Yung best friend ko, close kami, lagi siya napunta sa bahay namin. Akala ko ako yung lagi niyang inintindi. Tapos nagbibigay siya ng mga ulam,
Tapos doon minsan nagme-merienda. Yun pala, at may attention pala siya sa asawa ko. Lakas loob na pinakiusapan ni Roxanne ang kanyang mister na iwan ang kabit nito at piliin silang mag-iina. Pero hindi raw niya inaasahan ang nangyari. Wala. Parang mas ginusto niya pa yung babae na yun. Sobrang sakit. Parang tinalikuran niya talaga kami ng mga anak ko. Dahil sa pagkawasak ng kanyang pamilya, nakaranas ng depresyon si Roxanne. Alang-alang sa kanyang mga anak, itinuon ni Roxanne ang kanyang oras sa pagtatrabaho. Unti-unti, sinikap niyang makabangon at makamove on. And one time, may nagsabi sa akin na pasok daw ako ng trabaho. Yun nga yung housekeeping na yan. Noong sinubukan ko, yun. Kahit pa paano, naglibang ako noon araw-araw. Siyempre, pasok. Pagising, trabaho, pag-uwi, tulog. Yun na lang everyday routine. Kaya nawawala yung lungkot ko noon. Nabubuna ko noon sa hugutok sa mga anak ko. Trabaho. Pero tila mapaglaro raw ang tadhana. Muli raw nag-cruise ang landas nila ng kanyang dating asawa. Tumawag yung binan ko, pinapunta ako sa bahay nila kasi lagi nga tulala. Ang dating inabandona ng kanyang mister, siya pa ngayong naging tagapag-alaga nito. Nung pumunta ako doon, yun na, nastaso ko siya. Yun lang siya kumain. Tapos, nung mga memory niya, parang nagsisi siya. Sana hindi na daw nangyari yung ganun. Yun na lang daw kami umabot sa ganyang sitwasyon. Umiyak ako noon, napaluwa. Sinabi ko sa kanya that time, tama na. Pagod na ako. Pagod na ako, sawa na ako. Sa ginawa mo sa akin. Parang ayoko na eh. Ito na ako, sanay na ako na wala ka talaga eh. Kaya ko na mag-move on ka. Hindi na nakipagbalikan si Roxanne sa asawa. Pero sa halip na magtanim ng galit, napagtanto raw niya na mas makabubuti ang magpatawad. Oo, pinatawad ko na siya. Okay naman kami sa ngayon. Parang kaibigan. Para sa mga anak lang. Isa nagbabanding kami. O yun lang, na lang kami, anak na lang, wala na talagang kami. Para sa mga bata, para hindi sila mag-ano na kahit na broken family sila, andyan pa rin kami para sa kanila. Hi, Roxanne! Welcome! Welcome sa Wish Ko Lang. Sige, usap muna tayo. Sige. Roxanne, napakasakit ng pinagdaanan mo. Yes po, ma'am. Paano mo nakayanan yun? Nagtrabaho po ako para mag-move on po ako sa problema ko. Tapos, nilibang ko lang po yung sarili ko para kahit papaano yung anak ko, hindi ko mapabayaan po sila nung time na po yun. Ano yung natutunan mo sa lahat ng ito tungkol sa sarili mo? Hindi basta-basta kailangan susuko sa ganong problema kasi meron pang nag-aantay na mas magandang opportunity para sa kinabukasan namin. Maraming salamat, Roxanne. At naging inspirasyon ka. Roxanne, meron tayong mga hinandang sorpresa para sa'yo. Alam mo naman dito sa Wish Ko Lang, meron tayong mga regalo para sa'yo. Bigla po, ma'am, na-surprise po ako. Lahat ng mga regalong yan ay para sa'yo, Roxanne. Unahin na natin ang mga negosyo package. Sari-sari store with bigasan. Kakanin at yema spread items. At frozen meat products. Meron din tayong chicken inasal booth. 'Di ba? Kompleto na 'yan. May chicken inasal, meron ka mga ingredients para sa pagluluto ng chicken inasal, pati yung mga appliance na kakailanganin mo. Isama mo na rin itong dining at kitchen utensils at electric fan. Dapat meron din pang-deliver, kaya meron kang e-bike. Pwede mo ba sakyan, ma? Oo, sige, try mo. Oh, yan, para pang-deliver mo ng mga pagkain. Tsaka syempre, paghatid na rin sa mga anak mo sa school. At eto, Roxanne, para talaga sa'yo to, ha? Sa anak mo. Educational assistance. Oh, yan. Para sa'yo yan. At bukod dito, Roxanne, sa educational assistance, meron din tayong Wish Ko Lang savings. Tulong mula sa Wish Ko Lang para sa'yo at sa pamilya mo.
Oo nga po na-surprise po. Sarap po. Maraming po salamat po sa wish ko lang po. Laking tulong po nang binigay niyo po para sa akin, sa anak ko. Gusto rin namin na makapag-relax at break muna sa trabaho si Roxanne. Kaya naman isang kompletong pampering treatment ang hinanda namin para sa kanya. Mga kapuso, lagi po nating tatandaan, hanggang hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Para sa iba pang mga kwentong itinampok ng Wish Ko Lang, i-follow lang ang Facebook page ng Wish Ko Lang at GMA Public Affairs. Mag-subscribe na rin po sa GMA Public Affairs YouTube channel. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.